pag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa luntiang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga gintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Susunod na ang FYI. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Magandang araw mga kaabante mula Luzon, Visayas at Mindanao. FYI, ako si Francis Polbe. FYI, ako naman ang inyong lingkod, Raya Kapulong. Hatid namin ang may impormasyong may dating na worth sharing. Mga kwentong kwela pero may kwenta. Dito lang yan sa For Your Information, ito ang FYI. Sa dami ng mga balita, alin nga ba ang mahalaga? Dito sa FYI, For Your Information, pinapadali ang impormasyon. Klaro, mabilis at swak sa'yo. Mga kwentong may saysay, balitang may silbi, at mga impormasyong dapat alam mo. Tutok lang sa FYI, For Your Information. Dito lang sa Abante. Magandang araw mga Magandang kaabante. araw, mga kaabante. Your doctors are in. Good morning, Doc Raya. Good morning, Doc Kiko. Ayan, magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. At magandang araw sa mga kaabante natin na suki natin dahil napapanood na tayo partner sa North America. Nagpapa-shout out iba't lang ibang yung mga taga Los Angeles. sulok ng mundo. Oo, nagpapa-shout out yung mga taga Los Angeles na kaibigan natin, si Adrian de Guzman at ang kanyang mga kapatid. Ganun din si Melay Crisostomo na dati Hello, nating kasamahan. Ate Melay. Ayan. Nanonood sila sa atin. Ayan, enjoy kayo. At good day. Good day para sa mga kaabante nating may nararanasan. May karamdaman. Parinda po kayong pumila at para sa Bukas ating na po ang libreng aming klinika. konsultasyon ngayong umaga. Bakit Dito ba tayo lang sa nagputi FYI. Ayan. Bakit ba tayo nagputi ngayon, partner? Dahil uso ang sakit, partner. Okay, so inano natin. In-imbibe lang natin para Na doktor pag-usapan tayo. natin. Na Sakto, mamaya may makausap tayong doktor. Doktor, oh. Tatlo na tayo. Yung dalawa naka-costume. Kaya nga sa Yung the isa doctor's legit. Mamaya, abangan yan. Pag-uusapan natin yan mamaya, partner. Samantala, para sa ating topics for today, mga benepisyaryo ng ECMP sa Valenzuela may sariling lupa na sa tulong ng DSUD. SDO Albay na mahagi ng all-weather learner kits sa mga lumikas na mag-aaral. Pista sa Cebu, sayaw ng kasaysayan at pananampalataya. At siyempre, ang pinaabangan ng lahat sa ating viral, Baha is life, pero party is lifer. Yun. Partner. Mentality, o tingnan mo naman yan. Abangan natin na Oo, naman. abangan nyo yan Oo. mamaya. Dahil ano talaga, Baha is life, pero siyempre, kahit anong paraan, makapag-party pa rin tayo. Makapag-party kahit ano. Samantala, mga kaabante, isang magandang balita dahil matapos ang halos 30 taon, natupad na ang pangarap ng mga pamilyang miyembro ng Wawang Pulo Homeowners Association sa Valenzuela City na magkaroon ng sariling lupa. Para ihatid sa atin ang good news na yan, narito ang FYI report ni Fred Rabanal.
Matapos ang halos 3 dekadang paghihintay, natupad na rin ang pangarap na magkaroon ng sariling lupa ng mga benepisyaryo ang Enhanced Community Mortgage Program o ECMP sa Valenzuela City. Kasunod ng tulong na ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang mga miyembro ng Wawang Pulo Homeowners Association Phase 1 sa Barangay Wawang Pulo matapos formal na ilabas ang 14 na milyong pisong tseke ng DSUD at ng Social Housing Finance Corporation o SHFC. Ang naturang pondo ay ginamit upang mabayaran ang lupang matagal nang tinitirhan ng mga residente na ngayon ay opisyal nang mapapasa kanila. Ayon sa DSUD, ang pagkakaloob ng lupa ay bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program na layong bigyan ng ligtas, desente at abot-kayang pabahay ang mga pamilyang mababa ang kita. Sa pamamagitan ng ECMP, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga komunidad na legal na angkinin ang lupang kanilang tinitirhan at mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Para sa mga benepisyaryo, hindi lamang lupa ang kanilang natanggap, kundi katiyakan sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Marami sa kanila ang nagsabing sa wakas ay hindi na sila mangangamba sa demolisyon at mas makakapagplano na sila para sa edukasyon at kabuhayan ng kanilang mga anak. Tiniyak naman ng DSUD na magpapatuloy ang pagpapatupad ng programang pabahay sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa mga urban poor communities na matagal nang naghihintay ng tulong. Ang tagumpay ng proyektong ito sa Valenzuela ay patunay umano ng seryosong hangarin ng pamahalaan na tugunan ng matagal ng suliranin sa pabahay at bigyang dangal ang pangarap ng bawat Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan at lupa. Para sa FYI, Fred Rabanal, Abante. Yon partner, congratulations sa mga benepisyaryo sa Isang magandang Valenzuela. balita nga yan eh. Magandang simula ng taon na mayroon na silang lupa. Lupa at Sarili. bahay. At bahay, Oo. correct. Yan naman talaga ang gusto nating lahat. Siyempre, yung at the end of the day, kaya meron tayong uuwi na sarili nating bahay, lupa, di ba? Correct. Magkakaroon ka ng peace of mind pag nandun ka sa sarili mong bahay. Kasi yung security, tapos hindi mo naiisipin na malaki yung, di ba, na pwede mawala upa sa'yo. na, yung mga nangungupahan, Oo. di ba? Parang medyo, at least kahit paano, may peace of mind ka, kumbaga. Oh, at sana gawin din ito sa ibang mga lungsod, no? Hindi lang sa Valenzuela dahil normal naman yan, pangangailangan yan ng lahat ng bawat Pilipino, di ba? Yung magkaroon tayo ng maituturing natin na sarili nating pag-aari na bahay at lupa. So congratulations at good job sa DSUD ng Valenzuela. Oo, di ba? Sana sa ibang Mapapasana LG. all daw sa amin ng mga Lilipat daw yung iba. baka Lilipat dumami daw yung mga ibang residente dyan. Pwede pa daw ba? At siyempre, importante rin malaman ano ba yung criteria, qualification para di ba? Para makapag-avail ka nitong ganitong mga klaseng benepisyo doon sa lungsod nila. At pwede rin nating alamin, no? Yung mga kaabante natin dyan, baka naman may ganito rin programa doon sa mga munisipalidad nila. Ipaalam nyo sa amin para maibalita namin yung mga good news na yan. Ikwento nyo sa amin. Pag-usapan natin at ikukwento natin para mas maraming makaalam at ma-appreciate natin yung mga ginagawang hakbang ng Ng mga inyong lokal na pamahalaan. Iba't ibang LGU. Para hindi lang laging negative yung nakikita natin. Oo. Nabibigyan din natin ng highlight yung mga gandang nagagawa at nakakatulong talaga sa buhay ng bawat Pilipino. Katulad na nga dito sa Valenzuela, for instance. So, di ba? Pwede ka pa ba sa ibang LGU? Ako kasi ang laging naririnig na kwento sa akin QC. at tinatanong sa akin na yung Makati ba namimigay pa ba ng birthday cake pag birthday? Ay, oo. Diba? Yung may kanya-kanya silang May Di ba kanya-kanya. naging tagline nga nila yung ganito kami sa Makati? May pa-birthday May cake pa-birthday si Mayor. cake. Pero hindi ginagawa na rin yan sa ibang mga lungsod. Oo. Pero yun nga, naka-highlight kasi at lalo na ngayon sa panahon ng social media, mabilis nang maipakalat yung impormasyon. Kaya Mabilis mag-viral. Parang nga yan, yung mga netizen, kumbaga nagyayabangan per kaya dito sa Oy, barangay, ganito wala sa ka sa amin. lolo ko. Oo, ganyan. Wala ka sa lolo ko. Namimigay ng ektaryang lupain sa paso. Oo. Di ba? Mga ganyan. Kanya-kanya sila ng gimmick. Pero maganda yan kasi ang beneficiary niya at ang mas nakikinabang dyan yung publiko. Diba? So, Yun ang mahalaga talaga. May mga... Yung Pasig yata naman, when it comes to health, yung medical, Oo, libre yung mga residente. Correct. If I'm not mistaken. Tama. So, may ilang mga selected hospitals pa yun. sa public hospital. Public hospitals, libre naman sila. Kaya nga. So, yun, I'm sure marami din. Yung mga gantong klaseng kompetisyon sa mga LGU natin ay mas
effective. Kasi yun nga, kasi ang endpoint, ang nakikinabang dito ay yung mga constituents sa bawat mga LGU na ito. Yung mga Kaya good job residente. po at sana marami pang mga ganitong klase. LGU na ganyan. Na LGU na gumawa rin ito. Samantala, mula Luzon, lipad naman tayo, partner, ng Mindanao. Dito sa segment na Trip Ko To. Mga kaabante, sa may mga plano po dyan na mag-Siargao, tulad namin ni partner, mas mahigpit na patakaran sa island hopping sa Siargao, ipinatutupad sa General Luna. Tanging accredited operators at guides ang papayagang magsagawa ng tours, may safety protocols at ipinagbabawal ang single-use plastics. At para ihatid sa atin ang balitang yan, narito ang live report ni FYI reporter Andy Villaver. Abante Radyo Live Report. Francis Raya, bilang paghahanda sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa Siargao Island, ipinatupad na ng lokal na pamahalaan ng General Luna Siargao del Norte ang mas mahigpit na patakaran sa mga island hopping activities upang masiguro ang kaligtasan ng mga turista at mga pangangalaga sa likas na yaman sa isla. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 1 Series of 2026, inilabas ng LGU ang interim rules and regulations na magsisilbing gabay sa maayos at responsable na operasyon ng island hopping. Ayon sa pamahalaang lokal, tugon ito sa lumalaking turismo na nangangailangan ng malinaw na pamantayan para maiwasan ng aksidente, overbooking at illegal na operasyon. Sa ilalim ng kautusan, tanging mga accredited tour guides and authorized operators lamang ang papayagang magsagawa ng island hopping. Kailangan din may working permit, kompletong booking details at malinaw na safety protocols kabilang ang no ID, no tour policy para sa mga turista. Ipinagbabawal na rin ang paggamit ng single-use plastic bilang bahagi ng advokasya sa environmental protocols. Pinapalakas din ang koordinasyon ng mga lehitimong operators ng General Luna Tourism Office upang matiyak ang maayos na monitoring at pagpapatupad ng alituntunin. Inaasahan namang magdudulot ang mga bagong patakaran ng mas organisado at ligtas na karanasan para sa mga bibisita. Bukod sa kaligtasan at kalikasan, layon din ng LGU na maiangat ang kabuhayan ng mga lokal na tour guide, boat operators at travel agencies sa pamamagitan ng patas at sustainable na turismo na papakinabangan ng buong komunidad. Para sa FYI, ito si Andy Villaver, Abante. Andy, Yes po. kumusta ka naman? Kumusta dyan sa Siargao? Kamusta ang weather dyan sa Siargao? Okay naman, Raya and Francis, siguro mamaya, no? Mamamasyal ako rito para ipakita sa inyo yung dagat. Balik ka kaagad, meron ka pang newscast. Ano ba yung ha? paborito mong ano ba yung paborito mong pasalan dyan sa Siargao, Andy? Actually, mamaya pa lang talaga ako mamamasyal. So, mamaya ko pa rin malalaman kung ano yung magiging paborito kong lugar para dito. Pero paalala ko lang din sa mga kaabante natin, no, effective na to noong January 12 pa. At final kasi to noong January 9 para mas maging mahigpit at mas mapangalagaan yung ating Kalikasan. mga turismo sa Siargao. At Andy, meron bang inilahad na panukala itong LGU ng Siargao, itong Tourism Council? Kung bawal ang single-use plastic, anong pwedeng gamitin ng mga kaabante natin na mamamasal dyan? Siguro, no, Francis, mas maipapayo na lang ng ating tourism office doon na gumamit ng bottle na baunan ng tubig. At may ilalabas din kasi sila na parang mga straw na gawa rin sa karton, kagaya ng ginagawa rin ng ibang fast food chain sa Manila, na gumagamit sila ng mga papers para hindi na makaapekto doon sa isla. Kala ko sasabihin niya, Ano daw? gamitin na lang yung kamay. Hindi, pero dito sa QC, bawal ang straw eh. O, diba? Oo. Pero maghugas ng kamay. Maghugas na. At Andy, isa sa pinakasikat sa Siargao ay ang nightlife. Oo. Wow! Gumimik ka mamaya. Sige, ha? mamaya susubukan natin yan para magpa-party-party at isasend ko sa inyo lahat ng videos ko. Oo. At ano mo yung pasalubong na pwede mong madala mula sa Siargao para sa amin?
Ayun nga, mamaya hahanapin ko pa rin yung paboritong pasalubong ng mga taga Manila galing sa Siargao. Siyempre, unang-una kong bibilin, keychain para sa inyo. Oh, pero Keychain. pero ayaw namin ni Doc Ryan ng ng may buhangin, na buhangin mula sa Siargao, papagalitan ka ng DNR. Oh, Okay. bilisan mo dyan sa Siargao, may 12 noon newscast ka pa. Mamaya aasikasuhin na natin yan. Okay, maraming salamat, Andy. Oh, partner, nakapunta ka na ba sa Siargao? Hindi pa nga Ako din Buti pa to si Andy nakapunta na ng Siargao, Oo nga eh. Kasi ang mahal daw ng pamasahe. Kaya nga parang mas mahal pa po kaysa papunta ng Korea, ng Japan. Correct. So yung iba, parang mag-abroad na lang ako. O tanda mo, binalitaan na rin natin na nagpo-propose na babaan yung Oo. pamasahe. At, Bakit ba ganun ka, mahal? Ganun ba kalayo? Nakapunta ka na ba? Hindi pa. Hindi pa Ganun ba napansin. kalayo? Pero malayo Na sa ano? Pero maganda rin. Kasi, pero dati, yung Boracay ganyan eh. Sobrang taas, sobrang mahal. At saka Batanes. Oo. Diba? Pero ngayon, merong, kumbaga, kung chitsempohan mo lang, may mga sale na Pero affordable naman. Ang Siargao, walang seat sale. Yun Oo. nga eh. Baka naman sa mga airline Talagang operators na. pag-iipunan mo talaga siya, di ba? At Oo, at yun nga, pag-iipunan natin Oo, at sayang paglalaanan kasi. ng oras, Oo. partner, di ba? Pero maganda talaga yung Siargao. Kasi, kung dati-dati, Boracay talaga at saka yung mga puntahan. Palawan, mismo. yung mga tourist attraction. Ngayon, maraming mga turista na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nakikilala na itong Siargao. Siargao, binabanggit na rin nila yung Siargao. Yes, Ay, sana makapunta tayo dyan, partner. Kaya naman partner at mga kaabante mula Mindanao, samahan nyo na rin kaming mag-side trip sa Visayas. Sa tuwing ikatlong linggo kasi ng Enero, nagbubuni ang Cebu sa Sinulog Festival, isang makulay na selebrasyon ng debosyon sa Santo Niño. Kaya naman para ipasilip sa atin ang makulay at masayang Sinulog Festival, narito ang live report ni FYI reporter Tin Matro. Abante Radyo Live Report. Kiko, ang Sinulog Festival ay isa sa pinakamalaking pista sa Pilipinas na ipinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu City bilang pagkilala at debosyon sa Santo Niño o Holy Child Jesus. Ito ay malalim na kasaysayan na nag-uugat pa sa pagdating ng mga banyagang manlalayag sa bansa noong 1521 nang si Ferdinand Magellan ay dinala ang imahe ng Santo Niño bilang regalo sa Reyna Juana, asawa ni Raha Humabon, isang simbolo ng unang pagyakap ng mga Pilipino sa Kristyanismo. Ang pangalang Sinulog ay nagmula sa salitang Cebuano na sulog, na ang ibig sabihin ay tulad ng agos ng tubig. Ito rin ang inspirasyon ng sayaw na sentro ng pagdiriwang kung saan ang mga mananayaw ay gumagalaw na parang daloy ng ilog. Bagaman nagsimula bilang isang panrelihiyosong ritual at simpleng sayaw bilang pasasalamat at panalangin sa Santo Niño, ang Sinulog ay lumago sa isang malawakang cultural at turismong selebrasyon. Tampok dito ang Grand Parade, mga makukulay na kasuotan, musika, ritmikong sayaw sa lansangan, pati na rin ang Pitsenyor, isang sigaw na naglalarawan ng panawagan at pagdiriwang ng pananampalataya. Samantala, milyon-milyong deboto at turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo ang bumibisita sa Cebu upang saksihan ang eritmikong kombinasyon ng relihiyon, tradisyon at kasiyahan sa Sinulog Festival, isang patunay na mayamang kultura at pananampalataya ng mga Pilipino. Para sa FYI, Tin Matro, Abante. Tin, Yes, Raya. kumusta naman ang weather dyan sa Cebu? So far, ang weather ngayon dito sa Cebu, alam naman natin na dito sa Cebu, para ka din nasa Metro Manila. So same halos din ang weather na nararamdaman natin ngayon dito sa So Cebu. medyo At syempre, malamig-lamig ng bahagya. Malamig-lamig na Oo. pinainit ni Tin. Pinainit ni Tin. Ah. Oo. Kamusta Actually, naman yung Raya. Yes? Go ahead, Tin. Actually, Ryan, Kiko, ang gaganapin pa lang ang Sinulog Festival ngayong darating na weekend, Mhm. Normally, Saturday and Sunday ito. Mhm. At yun na nga, syempre pagka Sinulog Festival, alam nyo naman, talagang
narito yung mga ati-atihan, yung mga sayawan, at syempre, tampok din, Ryan Kiko, yung sikat na talagang dinadayo, isa rin sa mga dinadayo dito sa Cebu, ang lechon. Yun na nga Yun, yung ang next susunod namin namin sasabihin sa'yo. Ano bang pinakamasarap na lechon dyan sa Cebu? Syempre, lechon de Cebu. At ilang kilo ba yung luggage allowance mo para sa dadalhin mong Cebu para dito Oo. sa atin? Kasi kung si Andy Villaver, keychain ang pasalubong sa inyo, ako balat ng lechon ang dadali. Pwede. Malutong ba yan, Ayun. Tin? Sorry. Malutong ba yung balat na yan? Siguro pagdating dyan, initin na lang natin kasi baka kumunat na eh. Pwede mo na rin naman ang samahan partner ng OTAP at saka Talaga danggit. nagdilin ka diba? pa, Oo. danggit, Oo, diba? otap, oo. At saka mango puree. Yeah. Puree. Social mo naman. Puree daw Puree sabi. yun. No? Mango puree. Oo. Ang social mo Oo. naman. Pero gusto ko yung At mabigat saka na mabigat. ha? Yung mga dried mangoes Dried na mangoes? Yes. Meron na lang dito. May mading, Parang mamaya meron lang ka eh. na. Oo. Tsaka Raya and Kiko, alam nyo ba, kapag Sinulog Festival, bukod doon sa mga taga Cebu, maraming ang dumadayo rin dito Mhm. sa Cebu na mga taga ibang lugar dito sa buong Pilipinas, maging yung mga foreigner is Foreigner. dumadayo din. At saka, marami din sa mga artista ang nakikisaya Correct. during the Sinulog Festival. Yan din ang inaabangan natin ngayon nga dito sa Cebu para of course, itampok rin natin kung sino-sino mga celebrities ang dadayo dito at kung ano-ano ba yung mga performance na gagawin nila. Normally kasi may mga pa-concert yan, kasama dun sa mga grand parade, Hindi pa ako nakaka-attend ng Masayang ganyan. sinulog. Masaya Kaya talaga. sobrang daming tao. Ikaw ba, Tin, na-experience mo Oo. na yung ma-witness yung sinulog o ngayon pa lang? First time. Oh. First time if ever natin may experience ang Sinulog Tin, Festival. sa weekend Normally na to, no? Ano yung pinaka-highlight yung parade sa weekend, tama ba? Mhm. Yes, sa weekend. Normally this Sunday na yan. Libre daw kami ni Raya Oo. sa Sunday. Oh, pwede kami sa Sunday. Pwede ba kami sumunod Yes. dyan? Ipapaalam natin yan sa mga boss. Oo. Kagaya na sabi nyo kanina, kumusta ang weather so far? 25 degrees ang weather ngayon sa Cebu. Oo, diba? At inaasahan din on weekends. Medyo makulimlim at magkakaroon nga ng panakanakang pag-ulan. Pero sana wag matuloy yung pag-ulan kasi syempre, Sayang ito naman na yung yung preparations, kapistahan. yes. Oh, pero rain or shine, tuloy naman ang kasiyahan. Oo. Yes, Diba? Naging oo. weather girl pa si Tin. Correct. Yes. At panghuli na lang, Tin, anong paalala mo dun sa mga pupunta at a-attend ng sinulog ngayong taon? Anong Yes. paalala ng mga Oh. otoridad dyan? Oo, speaking of paalala, syempre, pagka mga ganitong festival, ayan, pinapaalalahanan ang mga ating mga kababayan, lalo na of course yung mga dadayo ng Cebu, na syempre, doblehin natin yung pag-iingat, lalo na ngayon may super flu, ayan, talagang umiwas na tayo doon sa mga crowded places, yung pag may feeling mo, ubo na ng ubo doon sa tabi mo, medyo umiwas-iwas ka na, mag-face mask, ayun. Syempre, kapag marami na rin tao, ingatan natin of course yung mga gamit natin, cellphone, mga valuable things kasi hindi natin maiiwasan talaga na may mga kawatan o yung mga mandurukot na nandyan sila at nasa paligid pa rin kahit tayo ay nagsasaya, merong nananamantala. Correct. Ayun. At kaugnay nga yan, dahil sa seguridad, alam ko magde-deploy ng libo-libong pulis ang Philippine National Police para tiyakin ang Yes. kaligtasan ng Yes. ating mga magsisinulog. At Dapat lahat. Correct. yun, happy Oo. sinulog po sa kanilang lahat. Kahit Ayan, isama man again. kami ni Tino, hindi, happy sinulog po Yes. sa inyo. Oo. Again, Happy Sinulog Festival sa ating mga kaabante. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu para sa FYI Teen Matro Abante. Maraming salamat, Tin Matro, at see you soon. Happy sinulog. Baka makikita natin mag-aati-atihan doon si Pwede. Oo. Yung may mga pinta-pinta. May pinta-pinta. sa Facebook. Oo. Gusto ko yun may experience. Tara, Sa Sunday. sa Sunday, sa weekend. On this weekend. Pwede ka na bang Samahan niyo po kami. Sabi ng boss ko, pwede daw po kami pumunta. Boss. baka Boss. Naman. Boss. Pwede daw po kaming Pwede ka magsinulog. ba mag-leave na agad sa Para hindi na dadalhin yung Sige lechon ka ba? at hindi naiinit. Pwede, Doon na oo, natin para kakainin. Oo. Dahil yan nga ang pinaka-highlight din. No? Maliban doon sa Sinulog Festival at madaming magagandang beach.
Oo. Sa Oslob nakapunta ka na Hindi rin pa ba, Cebu? rin. Whale shark naman yun. Nako, Oo. dami ko palang namimiss Diba? about dyan sa Cebu. Oo. Kasi panay abroad mo eh. Dapat mag-local travel ka sa partner. Diba? Ano to? Support local. Oo, partner. oo, na ngayong papayagan ba tayo? Depende, ikaw naman Sabihin pipili mo natin. sa sarili mo. Diba? Para travel local din mga kaabante, para hindi lang nakikita natin ay sa ibang bansa. Pero nakikita rin natin yung mga gandang lugar. Teka At lang, mga ano kultura. sabi mo? Puro kasi abroad. Saan ka ulit galing? Galing lang akong Baguio. Bago magbagyo, ibalik Sambales. natin. Bago magsambales. Bago magsambales, Bulacan. Laguna. Oh, Galing ka dun sa may niebe Sa may snow Kanta ka ka pa muna na, galing Kanta ka muna ng niebe, ng snowman, diba? Pero yun, samantala mga kaabante, balik tayo dito sa Metro Manila mula dyan sa Cebu para hindi maantala ang pag-aaral ng mga batang naapektuhan ng Bulkang Mayon na mahagi ang SDO Palbay ng all-weather learner kits sa mga displaced learners sa iba't ibang evacuation centers. Para ihatid natin sa atin ang balita na yan, narito ang live report, live FYI report ni Jasmine Canonoy. Abante Radyo Live Report. Kabating Francis at Ryan, bilang tugon nga sa patuloy na epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nagsagawa ng agarang hakbang ang Schools Division Office o SDO of Albay upang matiyak na hindi mapuputol ang pag-aaral ng mga mag-aaral na naapektuhan ng pagtaas ng alert level ng bulkan. Namahagi ang SDO of Albay ng all-weather learner kits sa mga displaced learners na kasalukuyang naninirahan sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Kasama sa mga ipinamigay ang mga self-learning modules na maaaring gamitin kahit walang kuryente o internet. Gayon din ang mga hygiene kits upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng mga bata sa gitna ng sitwasyon. Ayon sa mga opisyal ng SDO, layunin ng inisyatibong ito na may pagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa kabila ng mga hamon na dulot ng kalamidad. Mahalaga umano na manatiling aktibo ang pagkatuto ng mga bata upang mabawasan ng stress at mapanatili ang normal na gawain kahit pansamantala silang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Lubos namang nagpasalamat ang mga magulang at guro sa tulong na ibinigay ng ahensya dahil sa malaking ginhawa ito para sa mga batang patuloy na nagsusumikap na matuto sa kabila ng panganib at pagbabago sa kanilang kapaligiran. Sa patuloy na pagbabantay sa kalagayan sa Bulkang Mayon, tiniyak ng SDO of Albay ang patuloy na suporta sa kapakanan at edukasyon ng mga mag-aaral. Para sa FYI, Jasmine Canonoy, Abante. Jasmine, Yes po. sapat ba itong mga all-weather goods na ipinamahagi para doon sa mga displaced o mga makwit na mga mag-aaral dyan sa Albay? Ayon po sa SDO of Albay, ilan po sa mga ipinamigay nila, Francis, yung notebooks, meron ding mga libro, at yung mga PPEs at hygiene kits na mukha namang sasapat hanggang pansamantala sa mga estudyante doon sa Albay. So, ang problema kasi, si partner Raya ay taga Bicol. At Taga-Albay. nararanasan niya ang mga... Pero hindi ka naman naging bakwit partner. Oo. Hindi naman awa ng Diyos. Baka muntik, wag naman sana. Pero yun nga, Muntik-muntikan yung importante kasi Oo, hindi natin sana masabi kung gaano katagal, Jasmine, Yes, kung oo. gaano Yes katagal po. yung pag-aalburuto ng Oo, bulkan. alam Tama mo, po. Jasmine tsaka partner Kiko, challenging yung bagyo kasi alam mo kung kailan Matatapos. darating at kailan Yes. matatapos. Apo. Pero yung pag-alburuto ng Bulkang Mayon o Bulkan. ng iba pang bulkan, hindi mo mape-predict kung kailan, anong oras, madaling araw man yan. So, mahirap. Para ka rin yung mga residente dyan, parang wala ring tulog, parang gano'n. Oo, kasi nga nakakaba, di ba? Oo. Kaya, Kasi hindi natin alam kung kailan ulit sasabog itong Yeah. bulkan. Pero kamusta naman daw yung sitwasyon ng mga estudyante natin na bakwit, no? Jasmine. Sa ngayon, Francis, okay naman po yung kalagayan ng mga estudyante natin. Ayun nga, dahil marami rin sa mga residente ang nakalikas na doon malapit sa mula sa 6 kilometer PDZ na matapos nga itaas yung alert level 3. So sa ngayon tuloy-tuloy naman yung pag-aaral ng mga estudyante dahil yun nga ang layunin din ng SDO na
hindi maapektuhan yung pag-aaral ng mga estudyante, kaya rin namahagi sila ng mga learning kits. So itong sabi mo din, itong learning kits na ito ay pwede kahit nasa evacuation center sila. Hindi nila kailangan pumasok sa eskwelahan para tuloy yung Yes pag-aaral. po. Oo. Yes po, dahil yung ibang mga ipinamigay po nila kahit hindi kailangan ng kuryente or internet ay gagana naman daw po. Yun ang Oo, mahalaga. yun ang importante. Yes po. Oo. Maraming salamat sa report Maraming na yan. salamat, Salamat din po. Jasmine. Oo, partner kasi nga, di ba, pag nasa evacuation center ka, ang hirap ng buhay. Oo, Tapos, hindi mo... Actually, yun, yung education, yung unang maapektuhan doon, partner. at madalas nagiging evacuation center yung eskwelahan. Yung eskwelahan. Oo, so, kung may mga ganyang mga kits, sabi na ni Jasmine may modules di ba? So, pwede na doon magsagot itong mga estudyante at hindi sila mahuhuli doon Yes, sa kalendaryo ng education. No? So, magandang ginawa ito at sana tuwing may Sana ibang kalamidad, ay, ganito rin, namimigay oo. din para sa mga estudyante. Actually, sanay na yung mga mga residente dyan sa Albay. Kasi nga, lagi ang dinadaanan ng kalamidad yan. For example na lang, bagyo, baha, itong pag-aalburuto ng bulkan. Yun nga, kumbaga, ginagamit man yung classroom, alam ko meron na silang, as a evacuation center, meron ng paglilipatan sa mga estudyanteng maapektuhan nun. Or meron silang designated na mga evacuation center talaga para hindi na maistorbo pa yung klase. Yung classroom. Ayun. So, yun nga, may sistema na kasi nga, madalas nating nararanasan ito. Oo, exactly. Tama, At partner. ingat-ingat po sa mga kaabante natin na nandyan pa rin sa evacuation center dahil sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Partner. Samantala, sa aming pagbabalik, more good vibes stories pa ang aming ihahatid sa inyo. Kaya walang BBTU, tutok lang dito sa FYI sa Abante. Umarap sa Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Pinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. Do you think it's going to happen during this administration or for next? Makipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. At nagbabalik kami dito sa FYI sa Abante. Patuloy ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga kabataan. Ayon sa mga eksperto, maaaring magdulot ito ng positibong epekto tulad ng mas mabilis na pagkatuto, pagkamalikhain at access sa impormasyon. Subalit may mga babala rin na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mababang self-esteem, pagka-addict sa teknolohiya at problema sa pakikipagkapwa-tao. Dahil sa labis na reliance sa AI, mahalaga ang gabay ng magulang at guro upang maayos na magamit ang AI. Ang tamang paggamit, pwede itong maging kasangkapan sa pag-unlad ng kabataan. Kaya naman para mas lalo pa nating maintindihan ang mga positive at negative psychological effect sa paggamit ng AI, makakapanayam natin ngayong umaga ang clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia. Good morning,
At magandang umaga at welcome po, Dr. Camille, dito sa programang FYI. Ako po si Francis at si Raya. Good morning, Doc. Hi. Good morning, Raya. Good morning, Francis. It's I think it's my first time sa programa niyo. Okay. Thank you. Thank you for inviting me. Okay. Doc, simulan na natin kaagad itong AI dahil sure. Mga tanong. Opo, Doc, paano po ba nakakaapekto ang labis na paggamit ng AI sa ating mental health, lalo na po sa mga kabataan? Kung sasabihin mo yung epekto nito, malaking factor yung talagang sabihin natin kasi naiiba yung social in relationship dito. So yung social skills definitely parang ang tendency nagiging dependent ka in such a way kasi may mga AI na apps na ang nangyayari, naalala ko kasi meron ako naging pasyente last week, sabi na ang kinakausap niya pag may problema siya, yung AI na ginagamit niya na na-create niya yung certain na person na yon. Pag may problema siya, sinasabihan niya yon. Sabi ko nga, hindi naman tao yan, walang emosyon yan. So paano ka matutulungan yan? Sabi niya, parang mas nagiging confident daw siya na masabi yung problema niya sa ganun kaysa sa mga magulang niya, of which is nakakabahala. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung nagiging, dahil una-una walang emosyon yun. So definitely, program lang yung mga sinasabing kung ano mang conversation ang binibigay nitong AI na to na impersonification ng mukhang tao lahat at saka kinakausap siya. Second, pag yung ganyan yung mangyayari, nalilimitahan din yung pamamaraan mo kung paano ka talagang sasabihin mo kasi na-express mo siya. In fact, merong certain group na nangyari before na dahil nagawa itong AI na to na ginawa nilang parang boyfriend din. Merong sa na nagiging boyfriend na nila yung parang paano ka magkakaroon ng isang boyfriend na wala namang totoong feelings yun at saka yung nagagamit mo lang siya na hindi mo talaga alam and definitely alam mo namang hindi mo magiging karelasyon yan pero nagiging karelasyon nila dahil kasi masyado na sila nagiging attached doon kaya siguro sinasabi natin sobrang paggamit na rin ng mga ganyang klaseng mga tools. Oo. Doc, ano ang basa mo sa ganitong sitwasyon? Parang yung mga ngayon yung mga tao or lalo na yung mga kabataan, mas nakadepende na mas gusto nila yung mga artificial, yung mga ganito kesa yung human interaction? Definitely. Yun nga yung nakakalungkot doon kasi pag nalilimitahan ng human interactions, there's a tendency talaga na mas magkakaroon sila ng sabihin natin, mas stressful yung situation na pag nakakausap na sila ng totoong tao and then may mga demands or requirements na ganito, lalo na kung sa pagtatrabaho na talagang face-to-face na yung katrabaho mo, parang hindi ka nasanay. So, mas madali kang ma-frustrate, mas madali kang ma-stress, din yung possibility na magkaroon ka ng anxiety or even mag-escalate to depression, pwedeng mangyari kasi nga, hindi ka nasanay na ang kausap mo talaga ay totoong tao. At Doc, may mga AI games din po at nakaka-epekto po ba ito dun sa attitude, sa behavior ng isang halimbawa kabataan o isang tao na madalas o madami yung oras na inilalaan niya sa paglalaro o sa pag-interact sa AI? Sometimes nakakalungkot ng isipin na may mga pagkakataon na AI na nga yan, you are being groomed pa na parang namamanipulate ka nitong mga tools na to. Kasi kagaya na, una-una, merong certain na pwede ka mag-create ng pangalan doon. Pangalawa, at the same time, kung ang sinabi nito, yung pang napapersonify mo yung certain behavior nila, of which hindi naman talaga yung nakikita nila na actual na, sabihin natin, expression ng certain behavior ng mga totoong tao. Kaya, pati yung kanilang parang pag nawala sila dun sa yung norms, yung talagang regular norms ng behavior, parang sila rin magtataka and then yun, lalabas na low self-esteem, insecurity, and meron silang inhibitions or at the same time, pwede magkaroon ng tinatawag nating withdrawal or isolation from the social norms or sa mga taong nakapaligid sa kanila kasi sasabihin nila, mas gugustuhin ko, ang kausap ko na lang AI kasi at least kami nagkakaintindihan, hindi ako pinababayaan nito, mas comforting sa akin. Hindi nga totoong tao yun eh. Yun yung nakakalimutan ng iba. Doc, isang extreme na case lang po, no, sa Amerika, may isang magulang na nagkaso no, sa isang AI company dahil
allegedly, sabi ng magulang, itong AI company ay nag-impluwensya dun sa kabataan nilang anak para mag-suicide. Last year lang ito nangyari, Doc. Kung nabalitaan. Actually, nangyari rin dito sa atin yan. Meron na rin pong kaso ganyan sa atin. Meron. May nangyaring kaso ganyan sa Cebu. Ang naging parang client ko na yung family kasi hindi nila alam yung nangyari nito. So it was parang influence na, di ba, they use certain names na, yan, ginagamit yung ganyan. Pero syempre, ang mamanipulate doon tao rin. Ang nakakalungkot, hindi nila kasi kilala pero naka-open yung kanilang yung computer nila, yung desktop nila. So nung nakita nila, tinanong, merong convo doon nakalagay, parang, bro, kamusta ang heaven? Nakaganon. So hindi mo alam kung sino yung didemanda mo. And then it comes to a point. Tapos ngayon, since alam mo nagpa-follow doon, during the wake, tinignan nila yung mga di ba tayo nililista kung sino yung mga nag-attend dun sa wake. Nakalagay yung parang pseudonym nung gumawa na nag-follow niya na nag-commit siya ng suicide. Kaya nakakalungkot dahil kasi talagang pwedeng magkaroon ng magkakataon na nag-groom ang isang tao because of yung, syempre parang pressure na baka nga ganito, ganyan. Total, lang naman to, it's a form of camaraderie pero actually, you're being gaslighted to do certain things na hindi maganda para sa mental health or even talaga nakakasakit or nakaka-harm nandun sa mismong tao. So Doc, nakikita natin na factor ito dahil alam ko sa mga ulat din po natin ay tumataas itong suicide cases ng mga teenagers natin dito sa Pilipinas. Oo nga yun nga yung nakakalungkot kasi kumisan merong pagkakataon na sabihin na natin, we're not talking about yung mga mismong yung mga ginagawang AI na yung mga advertisements or what. Pero yung mga gumagamit ng mga AI for their researches tapos nagkakapare-parehas and then pag nakita ng mga professors na na-violate or nagkaroon ng plagiarism. So, they're being pressured na parang frustrated sila kasi papagalitan sila and they take note, it will come to a point na sasabihin nilang gano'n, hindi, ganito yung di po ako gumawa ng yan, tapos sasabihin, hindi, nakita namin yun sa AI, ganyan. Kasi iba, diba, nagiging tamad na, nagkakaroon na ng possibility, nagiging frustrating na para sa kanila na dahil kasi nagpo-procrastinate, tapos pag naging ganun yung trabaho, eto na, biglang puputukan sila, nag-plagiarize sila, kung mahina ang ang frustration tolerance mo, tapos ang behavior mo parang apektado ka agad, pressured ka na kailangan graduate ka pero ginawa na ganyan. So yung iba talaga tantamount to saying na they get depressed and then they'll do certain things na sana kung lang nag-iisip lang mga suicidal thoughts, pero yung iba kasi it will come to a point na tinutuloy nila yung mga intrusion ng negative thoughts na yon. So Doc, bilang magulang, bilang kamag-anak, bilang kaibigan, paano po natin dapat bantayan itong mga kabataan na mas marami po yung nahuhumaling sa mga gadgets at sa mga ganitong klase ng teknolohiya? Siguro lalo na sa akin for people or for parents na ang mga anak nila ay below pa dun sa major age. Siguro talagang total monitoring importante yan. Second, for those naman na talagang sabihin natin sa mga magulang na meron na ring post-pubertal or medyo mga young adults yung mga anak nila, I think it's best not to always talk to your children because the communication here is yung key, yung pakikipag-communicate mo at saka magiging ang relationship mo dito, hindi lang palagi na ang pagkinausap mo, oo lang or hindi yung sagot ng anak mo. Like, kumusta ka na, okay lang. Hindi pa pwedeng ganon. Talagang kumisan mas maganda na may mga statements tayo. Ano yung mga I statements? Parang sabihin natin, alam mo, napansin ko na parang parang hindi kaya lumalabas ng cartoon lately. Gusto mo ba lumabas tayo para yung magkaroon ng special bonding? Sabi nga nila, di ba, kahit sa mga relationship, yung tinatawag na 2-2-2 rule. Ano yung 2-2-2 rule? Ibig sabihin nun, every second week, kailangan at least makakausap mo yung tao na yun. Sabi nila, i-date mo daw yung anak mo. Yun yung after every 2 months, merong date and then every 2 years, at least magbabakasyon kayo. So yun yung kahit pa paano, it goes also with the family na magpaplano kayo para sa ganun
nagiging mas intimate, mas maganda yung relationship nyo as a family or with your partners. Pero siguro partner at saka Doc, ang nakikita ko lang dito, siguro ang problema lang din dahil nagiging busy si Mami at si Daddy. Yun na nga dahil yung- gusto nating patuloy na exactly. i-sustain yung pambayad mo sa internet, pambili ng bagong gadget, diba? Oo, di ba? So guilty dito si Mami at Daddy, Oo. 'di ba? Si Tita. Or bibigyan na Walang lang ng oras kasi gadget. teka lang mag-overtime ako para may pambili ko ng load mo. Oh, 'di ba, Doc? Oo, Pero leading ang doon. importante pa rin, do not allow the gadgets to be the babysitters of your anak. Kasi, di ba, tayo, wala nang ang yaya dahil mahal, pero mas mahal yung magiging problema kung ang mga anak natin na magkakaroon ng mental health issues dahil kasi ginawa nating yaya yung mga gadgets natin at masyadong involved sa mga ganitong klaseng sabihin na natin platforms. Pero nag-evolve din from 'di ba sila Peppa Pig ang ang yaya ng anak mo tapos ngayon si AI na. Si Miss Rachel. Oh, 'di ba si Teacher Rachel? Pero ngayon AI Mas na. mahirap yun. Mas mahirap, oo nga. Doc, para sa kaalaman nga ng mga magulang o yung mga family members na nakapaligid doon po sa bata, ano po ba yung mga senyales na dapat maging Bate. red flag sa mga magulang na talagang nasosobrahan sa paggamit ng AI gadget at AI. o ng gadget itong kanilang anak? Siguro ang unang-una dito, kasi there's a tendency na mag-isolate or withdrawn yung siguro dati sabi mo may mga classmate, may mga friends, pag tinatanong mo, bakit parang nawala yung mga barkada o yung mga friends ito, tapos sasabihin lang ng anak mo, we're connected socially sa mga social media platforms, pero mas mahirap yung sabihin na natin ang interest nila mag-isa lang sila, mas solitary yung kanilang mga activities. So siguro pagdating sa ganyan, medyo titignan-tignan mo na kung anong nangyayari dun sa anak mo, kung grabbing involvement sa mga gadgets nila. Second, make it a point na at least kasi ang melatonin ng katawan ng tao, it is usually parang pag alam mo na aantukin ka na, 60 minutes before matulog ang isang tao, kailangan talaga walang gadgets. Kasi kung hindi talaga magpo-produce ng natural melatonin ang tao. Kaya iba, di ba, dahil kasi talagang limited yung melatonin nila, hindi sila nakakatulog. What more, yung talagang gadget ka ng gadget, so ikaw, nakakatulugan mo lang yun dahil kasi talagang natural na aantukin ka. Pero to produce the natural melatonin na isang tao, it should take 60 minutes na wala kang ginagawa. Pwedeng nakahiga ka lang or at rest ka. Pwedeng gano'n. At yun din po, no, kailangan din yung physical pa rin, Doc. Kasi pag naka-gadget ka, wala na yun. O, di ba? Wala nang nagagawa. Oo, wala na nagagawa. Yun pa nga, yun ang importante. At saka siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, kung sasabihin mo matutulog ng mga bata, baka yun yung time na pwedeng makausap mo and you bond together na parang pag-usapan nyo, anong gusto nyo, anong plano natin, baka meron kayong gustong kainin bukas, paghahanda natin, yung mga tipong ganon, or pag may mga certain conflicts or mga mini problems na hindi kaya ng mga mabigyan ng kailangan na opinion ng mga bata as well, siguro it's about time na maging opinionated na rin sila at sabihin ko ano yung mga nasa sa loobin nila, kasi yung sabihin nila na yung mga sa loobin nila ay napupunta sa paggamit ng mga AI na yan. Doc, paano ba ipapaliwanag ng mga magulang sa kanilang mga anak kung paano yung dapat na balanseng paggamit ng AI, pati na rin yung mga gadget? Parang hindi mo naman siguro yan, kasi yung mga bata, yung Huwag mga... rebelde pag tinatanggal mo. Pwede mo pang diktahan na may screen time lang eh. Pero yung mga teenager... Hindi, ang hirap i-enforce Pag 3 hours, 2 hours ka lang sa gadget mo. O, diba? So, paano mo ipapaliwanag? Challenge sa magulang. Unang-una kasi, alam mo kung bakit nagkaganyan din yung mga anak. Baka yung mga magulang ganyan din katagal gumamit ng gadgets. So, hindi mo pa pwede masasaysi na sabihin, ikaw nagsiselfon ka, mami. Natawa nga ako, Dok, nung sinabi mong dapat 60 minutes bago matulog. Naku, guilty. Bago matulog, cellphone pahawak, di ba? Pagising cellphone agad. Naku. So, definitely siguro pagdating sa ganyan, the parents should serve as a model na talagang limited yung paggamit or talagang merong mga certain breaks. And then those certain breaks, it's one way for you to also utilize na talagang makakausap mo yung anak mo. Para sasabihin natin, nakaganito ang schedule natin. Pare-parehas tayong ganito ang paraan natin. Una, para talagang maiwasan natin yan, no cell phones during
eating time, lunch, dinner, or even sa merienda time. Para yun na yung breaks natin. Second, it's also one way para sabihin natin na, kasi naman, di ba, ang hirap naman na habang nagkakainan kayo, merong gumagamit ng cellphone, merong tinutuloy yung mga games nila. So talagang, maging spontaneous tayo at the same time, hindi natin babaliin yung mga rules natin kasi hindi matututo yung mga bata na ituloy kung ano man yung sinabi mong mga rulings kung kayo mismo ang magbabali ng mga ganong klaseng mga patakaran na binigay niyo sa mga anak niyo. And then definitely, siguro malaking factor din na bilang isang magulang, pagdating sa ganyan, it can be yung sabihin na natin magkaroon din tawag na reward punishment. Hindi naman punishment, pero yung para sabihin na pangit na yung cellphone ko, bago na kailangan ko. Parang they should work for it. Hindi kinakailangan na monetary, pero kinakailangan meron kang isiset na bagong rules. Kasi alam mo, imposible yung mga bata na hindi hihingi ng bagong cellphone na parang sabihin, mag-graduate na ako, kailangan bagong cellphone. Parang pressure din sa magulang yung ganyan. So dapat talaga magkaroon tayo ng boundaries and limitations sa mga ganyang klase na pagbibigay natin ng rewards. Maraming salamat to. Alam nyo, marami kaming Well napulot said. na impormasyon at mga, siguro bitin pa nga no? Bitin pa siguro, nga Part 2 tayo, Doc. Part 2 po tayo. Medyo bitin na po yung oras din namin ngayon. Pero maraming salamat po sa mga ibinahagi ninyo na impormasyon at mga tips para sa ating mga kaabante. Nakausap po natin yan si Dr. Camille Garcia, isang clinical. Thank you. Thank you so much. Thank you, Doc. Bye-bye. Thank you, Doc. Salamat po. Okay. Yan, partner, no? Importante Ang ganda nga. ng mga binahagi. Parang eksakto. Pero ganun outs nga din talaga eh. yun. Outs din sa'yo, di ba? Parang, Kasi Oo, kahit yung ikaw too guilty much, ka eh, pag kumakain kayo, nagsi-cellphone ka pa rin. Kasi baka nagme-message si boss. Oo. Di ba? Pero kami sa bahay, ganun yung practice namin. Talaga? Wala talagang cellphone, mapapagalitan ka ng Pero may isang kamag-anak ng ako. mother and father. Pagpasok mo sa bahay na may box doon, andun yung lahat ng Ilalagay phones. mo yung parang Tapos kukunin mo lang din ulit paglalabas ka ng bahay na. Kasi gusto niya quality. Kaya ka pumunta sa akin para bisitahin ako, kamustahin ako, hindi tingin ka ng parang tingin sa maganda cellphone yan. mo. Oo, diba? Shout out sa tita ko. Si tita. At sana po ay gayahin kayo ng maraming mga kaabante natin sa para nga naman quality time. Yes. At siguro kahit 15 minutes ka lang dun sa bahay na, pero importante hindi Diba? hindi ka walang nag-obstruct sa na makausap at makapanayam yung tao. Yes, samantala mga kaabante sa aming pagbabalik, yung baha is live pero party is lifer. Abangan ng viral balitang yan, kaya tutok lang dito sa FYI sa Abante. Kulitan, Hindi ko na alam mo. Ang alam ko, pinasok siya sa madilim na Hindi. tawanan, Awal sila sa dangal. Sa at walang humpay na tsikahan. Yes, inulan ng indiga ang naripo. Julia Barreto at ang balita mo. Miss Grand International ni Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman.
Nagbabalik ang FYI dito sa Abante. Sa ating viral trending ngayon sa social media ang isang video ng magkakaibigan na imbes na mainis sa baha, mas pinili pang gawing resort ang kalsada. Habang iba ay stress na stress sa lubog na kalye, ang mga bida sa video todo enjoy pa na tila may libreng wave pool sa gitna ng barangay. Singa ng mga netizen, baha is life, pero party is lifer. Pag binaha, huwag magreklamo, magkoryo. May nag-comment pa nga na hindi na kami nalulunod sa problema. Nilalangoy na namin. Sa panahon daw ng baha, mahalaga ang diskarte. At sa magkakaibigang ito, ang diskarte ay good vibes lang kahit hanggang tuhod na ang tubig. Partner. Parang may kilala ko dun sa mga video ha. Parang nandito lang din sa booth sa studio. Yeah, pero Oh, di ba? talagang lumalabas dito yung pagiging Masayahin ng mga Pinoy, di ba? Sa gitna ng mga mabibigat na problema na may kaugnayan sa flood control. Ay, nilalangoy na nga lang Ito, daw nila ang wala na. Sila na ho ang nag-adjust. Yung mga taga-gobyerno. Hiyang-hiya naman daw sila sa gobyerno. Sila na ang nag-adjust. Kaya, at panalangin pa rin naman ng lahat na matapos na itong mga issue at problema sa flood control issues na yan. Di ba, partner? Yes. Samantala, mula sa mga trending na issue, mga balitang dapat mong malaman, mga kasaysayan na dapat balikan, mga trivia tips pati na showbiz at iba pang makabuluhang usapin, FYI lahat yan, sagot na namin, mga kaabante. Abangan ulit kami sa susunod na episode. Same time, same vibe. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at comment sa aming mga social media pages. Hanapin lang ang DWAR Abante Radyo. FYI, ako si Raya Capulong. Another FYI, ako naman si Francis Polbe. And for your information, ito ang FYI!